Alright, update. Part 1 ng aking starting ng paggagawa ng Bolba mushroom. Ito ang sekreto na dapat ninyong malalaman. No? Una, yung dayami, kumuha ka mo ng dayami, yung bagong ani, then babad mo ng 12 hours sa drum na mayroong lime. Okay, patutuyuin. Yan, pinatuyo ko na siya. At ito yung ilalagay kong binhi. So tuturuan ko rin kayo paano gumawa ng ganitong binhi. Alright. After kong binabad at pinatuyo, eto naman siya ngayon, ikinumpos ko siya. Kumpos mo ng mga 7 days, no, para mabulok siya at gumanda ang kanyang pagka-substrate, no. After nyan, alright, tinaan ko siya sa pasteurize or steam. Kailangan mo siyang i-steam at least mga 4 hours para mapatay yung mga bakterya at yung mga Cupremus mushroom at yung ibang mga bakterya ay mamamatay, no. So sa drum lang, takpan mo yung drum at seal mo ng guma. Then yung apoy dapat continuously yung apoy para maganda ang kanyang init. Alright. Iyan, ito na yung na-pasteurize ko, no? Binilad na. So kailangan ibibilad siya. Kailangan siya ibilad para medyo matuyo siya kasi sa pagkukumpos siya, no, mainit pa, nausok pa dahil sa steam, mainit. So kailangan siya ibilad para matuyo-tuyo ng konti, at least mga 80% yung moisture lang niya. No, yan. Balik-balik rin lang, bilad lang ng mga 3 to 4 hours para mas maganda yung moisture niya, content. Then eto siya, naglagay din ako ng dahon ng saging. So pwede mo rin to i-mix, pwede mong ihiwalay. So dalawang ginawa kong substrate dahil maraming mga tuyong dahon ng saging kaysa sunugin. So chinap-chap ko siya kahapon, binabad din ng 12 hours, binanlawan pagdating ng banlaw, tapos pinatuyo at in-steam ko rin para mapatay yung mga bakterya dahil hindi maiwasan may mga Cupremus mushroom dyan na tumutubo. Yan yung mga Cupremus mushroom, yan itong puti na to, yan kusang natubo yan dyan sa mga dayami. So mas maganda pa rin i-pasteurize mo kahit mga 4 hours at ibibilad mo siya sa araw, compost mo, baliktarin mo lang every 2 days or 3 days, at least sa 7 days. So bago mo siya taniman, no, ito yung bed na pagtataniman ko. So ito yung bed na pagtataniman ko, naka-ready na. So, ginawaan ko siyang kawayan, kumuha ko ng mga kawayan at 3 layers ang gagawin ko. Yan, no? So dito ko itanim yung porong dayami at ihiwalay ko rin yung porong dahon ng saging at maghiwalay din ako ng mixing ng saging at dayami para malaman kung alin ang mas magandang mamunga. Sabi ng iba ay maganda mamunga ang porong dayami. Doon naman sa iba, sa nakita ko, pag nagmix sila ng dayami at saging ng dahon ng saging ay maganda rin naman ang bunga. So malaman natin, tayo makatestify, no? Update ko kayo kapag nag-protein na itong aking Bolba mushroom. Yan.